sobrang lala na ng sitwasyon sa Ireland dahil sa imigrasyon na may maliit na grupo ng mga nasyonalista na sinusubukang ibalik ang IRA. Naalala mo ba yung grupong terorista na nagtangkang pabagsakin ang kolonyang British noon gamit ang literal Ang na? bagong Anumang era. opsyon na meron sila? Ibig kong sabihin mga kaibigan, hindi ito ang balitang inaasahan kong magigising ako ngayong umaga. Ipinapahayag ng bagong IRA ang kanilang hindi pagkakasya sa kung paano tinatrato ang Ireland bilang tapunan ng mga galing sa ikatlong mundo. Nais nilang isulong ang pagpapabalik sa mga migrante kung hindi ay karahasan. Kaya babasahin ko ito sa isang diretsahan at walang paligoy na paraan. Sige. Hindi ako magpapahayag ng anumang suporta o pangungutya o paninira para sa IRA. Ito ay ganap na neutral ayon sa itinakda ng batas. Ang bagong era ay nagpaplano ng marahas na kampanya na layuning paalisin ang mga migrante mula sa Ireland. May babala ng mga opisyal ng intelihensya. Nangangamba ang mga pinuno ng seguridad na ang grupong republikano na pumalit sa real era ay sinasamantala ang tensyon sa magkabilang panig ng hangganan ng Ireland. Ang pagtaas ng krimen na kinasasangkutan ng mga migrante sa isla ay nagpasiklab ng galit ng mga lokal. Bilang sanggunian, ang timog ng Ireland ay binubuo ngayon ng humigit kumulang 25% ng mga imigrante. Sige, 25% ng populasyon sa timog ng Ireland ay mga imigrante. 25% sa 7 babae na napatay sa unang kalahati ng taong ito, 6 sa kanila ay pinatay ng mga migrante. Kung sakaling gusto mong malaman ng mga estadistika, sobrang taas din ang bilang. Mga inosenteng lalaking Irish ay pinatay, sinaksa, ninakawan. Pero oo, 25% ng Ireland ay binubuo ng mga imigrante at napakalaking bilang iyon. Sige, napakalaking bahagi iyon ng populasyon ng Irish. Ibig ko sabihin sobra na talaga. At hindi na nakakagulat na may grupo ng mga nasyonalista na nagsasabing, sandali lang, hindi lang pananakop mula sa labas ang dapat nating tanggalin. Siguro kung papasukin lang nila ang mga taong ito sa sarili nating gobyerno, iyan ay isang bagay na bilang mga taong nagmamalasakit sa lahat ng may kinalaman sa Ireland, dapat natin itong ikabahala at kumilos tungkol dito. Ang isang kapa ng lahat ng tao sa Ireland ay mga hindi puting imigrante. Hindi pa kasama dyan ang mga anak nila. Isama mo pa ang mga anak nila dito, pangalawang henerasyon, pangatlong henerasyon, nasa mga 30%, 35% na yan. Talagang nakakagulat ang dami. At mukhang naniniwala rin ang bagong IRA na talagang napakataas ng bilang na yan based sa pahayag na ginawa nila dito. Ang pagtaas ng krimen na kinasasangkutan ng mga migrante sa isla ay nagpasiklab ng galit ng mga tao. Gaya na nangyari noong Hunyo nang masaksak si Stephen Ogilvy na nangyari mga 10 minuto lang mula sa kinaroroonan ko ngayon na di umani ginawa ng isang Sudanese na asylum seeker. Ngayon, ginagamit nila ang salitang di umano dahil ang walang kwentang gagong ito ay kasalukuyan pinoproseso pa ng ating legal na sistema. Kaya wala pa siyang opisyal na kaso na isinampa laban sa kanya. Ayon sa mga source ng seguridad na nakausap ng Mail kagabi, ang grupo, ang AIR, ang bagong IRA, na patuloy pa rin nagsusulong ng pagkakaisa ng Ireland ay sinasamantala ang mga hinaing na ito. Tama yan. Gusto nila mahiwalay ang Northern Ireland mula sa UK at maibalik ito ng ligtas at buo sa timog ng Ireland sa Republika ng Ireland. Isang nagkakaisang Ireland muli. May malapangamba na ang kampanya ay maaring madulot ng panibagong bugso ng mga migrante mula Ireland papuntang UK, lalo na sa hangganan ng Northern Ireland. Oo, maghihintay din sila rito para sa kanila. Walang duda, organisado sila. Isang video ang lumitaw noong nakaraang linggo sa social media kung saan isang hindi nakilalang lalaki ang nagbanta laban sa mga migrante sa ngalan ng IRA. Sila ang kokontrol. Magbibigay sila ng ultimatum, hindi sa mga politiko, kundi sa mga illegal na migrante na nasa bansa, sabi niya. Iginit ng lalaki na iginalang ng British Army ang IRA noong panahon ng The Troubles dahil sa kanilang pagiging epektibo at profesional. Mayroon pa rin tayong mga armored Land Rover na umiikot dito, sa totoo lang. Ito mga espesyal na sasakyan na ito, tama, Land Rover, meron pa rin tayong mga ganito na umiikot. Panahon na raw para sa digmaang sibil. Yan mismo ang gagawin ng mga taong ito. At masisisi mo ba sila? Ibig ko sabihin, dumarami ang usapan tungkol sa pagsisimula ng digmaang sibil sa iba't ibang bansa na nabalot na ng mga migrante. At syempre, wala naman sa atin ang nagtataguyod ng digmaan. Wala tayong interes dyan. Ang mahalagang punto dito ay napakasama na ng sitwasyon. Kaya naniniwala na talaga ang mga tao na para maprotektahan ang kanilang kultura, lipunan at bansa, kailangan nilang makipagdigmaan sa mga ito para mapaalis sila. Ganun na kalala ang nangyari. Kung isipin mo ang mga bagay na pinaglalabanan ng mga tao noon pa mga daan-daang taon na ang nakalipas at hanggang ngayon, at mapagtanto na mismong mga gobyerno ang nagtutulak nito sa sarili nilang mamamayan. Isamdag sa ng mga migrante mula sa mga bansang ikatlong daigdig na hindi talaga tugma sa mga kultura na umiiral sa kanilang sariling mga bansa. Hanggang sa punto na pakiramdam ng mga tao na kailangan nilang magsimula ng isang digmaang sibil para mapaalis sila ay talagang nakakabaliw. At makikita natin ang pagusbong ng tinig ng nasyonalismo. Dahil kahit na maraming tao ang natakot sa ideya ng nasyonalismo sa napakatagal na panahon at hindi naman sila ayokong sabihing tama sila, pero may dahilan kung bakit. Nakita natin kung ano ang nagawa ng mga ideal ng pambansang sosyalismo gaya ng sa Nazi Party. At syempre, hindi naman talaga sila eksaktong nasyonalista. Ang totoo, sinusubukan lang talaga nilang sakupin ang buong mundo. Mas komplikado pa ron. Pero nakita natin kung ano ang nangyari dahil sa
ideolohiyang iyon at natakot ang mga tao. Sa matagal na panahon, ang masabihan kang kabilang ka sa far-right ay isa sa pinakamasamang bagay na pwedeng sabihin sa'yo. Ibig sabihin noon ay rasista ka, masama kang tao, at marahas ka. Ngayon, mas marami ng tao ang napapansin na inilalagay sila sa kategoryang far-right kahit na nagiging lohikal lang sila dahil lang sa gusto nilang mapanatili ang kanilang kultura sa kasalukuyan nitong anyo at yun lang naman ang gusto nila. Kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga ekstremistang ideolohiya na nagtutulak sa kanila. At kung titingnan mo ito bilang isang larawan, kung meron kang mga ideolohiyang far left at may mga tao sa gitna, ang mga far left ay pumapasok at sinusubukang sakupin ang gitna at literal nilang itinutulak ang mga tao. Hindi mo talaga makikita literal papunta sa mas far right na pananaw. Pero ang pananaw na far right na yon ay hindi naman ito yung parang patayin na lang natin lahat gaya ng pinalalabas nila. Sa halip, ito ay tungkol sa pagtatanggol sa sarili natin. At dahil dyan, dumarami na ang nasyonalismo. Magiging matinding babala ito para sa mga autoridad. Ipapakita ng mga taong ito kung paano ito ginagawa at bibigyan sila ng 24 na oras para umalis. Ang real IRA ay humiwalay sa provisional IRA noong 1977 at kalaunan ay nagsanib sa vigilante group na Republican Action Against Drugs noong 2012 upang mabuo ang new IRA. Ang grupo ay nagtayo ng ugnayan sa mga Scottish nationalist na grupo sa Glasgow na tumulong upang ipromote ito sa social media. Noong Hulyo, ang 25 taong gulang na estudyante ng batas na si Isabella Perry Sullivan ay kinasuhan ng pag-iingat ng pampasabog matapos matagpuan ang isang bomba sa isang sasakyan sa Republika ng Ireland. Hinarang siya ng mga pulis ng Ireland sa isang operasyon na nakatuon sa mga aktibidad ng mga dissidenteng Republican at sinabi ng abogado ng depensa sa korte na inutusan lang siyang dalhin ito pabalik sa Northern Ireland na hindi niya alam ang laman nito. Ibig kong sabihin, literal na pakiramdam ko ay nagbabasa ako ng kasaysayan tungkol sa IRA tulad noong dekada 70, 80, 90. Lahat na nangyari sa pagitan ng Ireland at UK, naisip ko na talagang naglalagay sila ng bomba para ipagtanggol ang kanilang sarili laban dito. Muli, hindi talaga natin alam kung ano ang totoong nangyayari. Ang nakita mo lang ay ang video ng lalaking ito na nagsasabing tinutugis ng IRA ang mga migrante at hindi natin alam kung seryoso ba sila rito, kung ano ang ibig sabihin nito, kung talagang mangyayari ito, kung ang republika, kung ang gobyerno ay dapat talagang matakot. Pero ang katotohanan na napipilitan ang mga tao sa ganitong matinding pag-uugali na ang isang 25 taong gulang ay naglalagay ng pampasabog sa kotse dahil pakiramdam niya ay kailangan niyang maging bahagi ng grupong pampolitika na ito. Mulay, hindi mo ito mapapangatwiranan. Sino mang maglagay ng bomba sa kotse ay dapat makulong habang buhay. Ibig kong sabihin, simple lang, kalupitan ito. Terorismo ito, hindi ito tama. Hindi mahalaga kung anuman ang ideological mong paniniwala sa likod nito. Pero sa parehong pagkakataon, mahalagang maunawaan na ang ideya na hindi na brainwash ang mga kabataan ay hindi totoo dahil na brainwash talaga sila. At sila ay na brainwash na kaputan ang kanilang bansa o kaya naman ay lumaban ng todo para dito, depende kung anong algorithm ang napasukan nila. Naalala ko ito, malaking balita ito noon. May nagpuslit ng bomba pahilaga. Oo, grabe yun. Sa tingin ko, hindi natin nalaman kung para kanino yon. Ang new IRA ay naging aktibo ngayong taon sa Hilaga sa mga pag-atake laban sa Police Service of Northern Ireland sa Lurgan Police Station at isang car bomb sa Dunmurry. Kaya aktibo na naman silang umaatake sa pulisya. Dalawa ang layunin nila, kalayan ng Ireland at paalisin lahat ng mga migrante. Sinabi na namin ito mula pa sa simula na may dalawang pangunahing kalaban. Oo, may ilan pang kalaban pero dalawa ang pangunahing kalaban sa pananakop na ito na dala ng migrasyon. Ang mga migrante na pumapasok pero nandyan din ang gobyerno na nagpapahintulot nito. At kapag may mga nasyonalistikong grupo, ang dalawang bagay na nilalabanan nila ay ang mga migrante at ang gobyerno, ibig sabihin gusto nila ng kalayaan, gusto nilang magkaisa. Ang pagiging komplikado ng geopolitika sa Ireland at iba pa, pwede nating pag-usapan yan sa ibang pagkakataon. Hindi na natin papasukin ang mga detalye niyan ngayon. Gayunpaman, mahalagang maunawaan na yon ang kanilang tinutukoy. Napagtatanto nila na hindi lang ito laban sa mga taong dumarating at sumusubok na sakupin. Isa rin itong laban sa mga taong nagpapahintulot sa mga ito na pumasok at sakupin. Dalawang magkaibang entidad. At kung ang mismong mga tao ay hindi lalaban sa gobyerno at sa pagdagsa ng mga mananakop, sino pa ang gagawa nito? Iyan ang pananaw na kanilang tinatanganan. Sinusuportahan ba natin ito? Hindi naman. Pabor ba tayo rito? Hindi rin naman. Hindi talaga ako naniniwala sa pagiging vigilante. Pero nauunawaan ba natin ito? Oo, naunawaan natin ito. Makikita mo sa larawang ito, ang paghahanap ng asylum ay hindi isang krimen. Ang paghahanap ng asylum ay hindi isang krimen. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang krimen. Ang manatili sa bansa matapos kang tanggihan ng asylum. Pagdukot sa mga mata ng isang may kapansanang lalaking Scottish. Krimen din yun. Ang pumunta rito bago pa maghain ng asylum ay pandaraya sa benepisyo. Krimen din yun. Mga gang, krimen, pananaksak sa mga puting bata gamit ang iyong kirpan. Mga krimen. Itong mga kirpan, krimen. At iyan mismo ang nangyayari. Kinukuha nila ang buong ideya ng pagiging imigrante at sinusubukan nilang ibaling ang usapan doon na kailangan mo lang maawa sa mga bata at sa mga asawa. Pero pagkatapos ay nagiging marahas sila. Hindi sila nakikibagay, hindi sila handang tunay na makisama at magpasalamat sa mga oportunidad na ibinibigay sa kanila. At ginagamit nila ang napakagaling na mensaheng ang paghingi ng asylum ay hindi nangangahulugang kriminal kami. O tingnan mo ang mga kahangahangang taong ito na nag-ambag sa inyong lipunan. Paano mo kami mapapaalis lahat? Parang, oo. Kung mas marami sanang mga migrante ang pumapasok para sumali, makibagay, at tumulong magpatatag ng mga lipunang kanilang pinapasukan, sa tingin ko, wala namang magiging problema doon ang mga tao. Pero, sa kasamaang palad, hindi yon ang nangyayari. At ang katotohanan na napakataas ng antas ng krimen na ginagawa ng mga mananakop na ito ay nagpapaisip sa mga tao na baka
Baka panahon na para hindi na tayo malinlang ng ganitong imahe. Sa totoo lang, may new IRA nga ba na binubuo sa Ireland na nagbabalak pabagsakin ang mga imigrante o mga mananako? Hindi pa malinaw sa ngayon. Pero senyales ba ito ng mga bagay na paparating? Oo. Oo, ito nga yon. Salamat sa inyong atensyon tungkol sa usaping ito.